Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang, upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Dinigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawala ng kaibigan, na ibubuhay, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kaniyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kaniyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya. At magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ay kapista ni Santiago. Siya ang kapatid ni San Juan na anak ni Zebedeo. Malapit ang magkapatid na ito kay Jesus. Noong si Jesus ay umakyat sa langit, humayo ang mga apostol sa iba't ibang bahagi ng mundo ayon sa utos ni Jesus. Si Santiago ay pumunta sa Espanya. Pagkaraan ng ilang taon, bumalik siya sa Jerusalem at doon siya pinatay ni Herodes, yung anak ng Herodes na nagpapatay sa mga sanggol nung isilang si Jesus. Si Santiago ang una sa mga apostol na naging martir. Ang kanyang buto ay dinala uli sa Espanya at doon siya ay naging dakilang patron, lalo na nang binawi ng mga Katoliko ang Espanya sa mga Muslim na sumakop dito ng mga 700 taon. Kilala ngayon si Santiago sa simbahan ng Compostela, ang hantungan ng mga gumagawa ng Camino de Santiago de Compostela. Ito ang naging kilalang pilgrimage site sa buong Europa noong the Middle Ages. Sa ating pagbasa ngayon, nilalahad ni San Pablo ang kalagayan ng mga apostol. Ang dala-dala nila ay isang kayamanan na nasa lalagyan ng babasaging palayok. Ang kayamanang ito ay ang mabuting balita. Ang babasaging palayok ay ang kanilang marupok na pagkatao. Marami silang dinadaanan na kahirapan at pagsubok. Kinukutya sila, inaalipusta, sinisiraan, pinababayaan, inuusig, pero nanatili pa rin silang tapat. Dala-dala nila sa kanilang katawan ang pagkamatay ni Jesus.
para na rin silang namamatay dahil kay Kristo upang ang buhay ni Kristo ay maranasan din nila sa kanilang katawan. Ginagawa nila ito dahil sa mga Kristiyano, sa mga nakikinig sa kanila. Handa silang mamatay upang ang buhay ni Kristo ay matanggap ng mga mananampalataya, upang mas maraming mga tao ang maakit, magsasaksi sila sa kanila at madadala din ang mga taong ito sa kaluwalhatian ni Kristo. Ang buhay ng mga apostol ay tunay na pag-aalay ng sarili alang-alang sa iba. Ang buhay na ito ay pinagpapatuloy sa simbahan sapagkat ang simbahan ay apostolic. Sinasabi natin, I believe in one holy Catholic Apostolic Church. Ang isang tanda ng tunay na simbahan na siya ay apostolic. Ang ibig sabihin nito na ang mensahe ng simbahan ay ang mensahe ng mga apostol. Ang katuruan natin ay galing pa sa mga apostol. Sila ang original na mga witnesses ng buhay, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Ibig sabihin din ng apostolic na ang namumuno sa atin ay mga kahalili ng mga apostol. Ang ating mga obispo ay may apostolic succession. Apostolic din ang simbahan kasi ang paraan ng paglilingkod at pag-aalay ng mga apostol at ng kanilang pagkamasigasig sa pagmimisyon ay pinagpapatuloy pa rin sa simbahan. Totoo nga, valuable at mahalaga ang mensahe at ang grasya na dala-dala ng simbahan, pero ang nagdadala nito ay marurupok at mahihina ng mga tao. Palaging may pag-uusig pero hindi tumitigil ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Ginagawa ito ng maraming mga tao upang mas lalong dumami ang mga taong magpasalamat sa mga biyaya ng kaligtasan. Patuloy po naming inihahasik o Panginoon ang binhi ng magandang balita. Ito ay iyong binibigyan ng buhay at inaalagaan. Manatili po sana kami sa landas sa mga apostol. Santiago, ipanalangin mo kami. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.